May tulo na naman ba ang bubong nyo? At ang unang naiisip nyo, kailangan ko nang magpalit ng yero. Teka muna, huwag padalos-dalos, baka masayang lang ang pera mo. Kasi ang totoo, ang pagpapalit ng yero ay huling hakbang lang. Ang pinaka-importante, yung hindi mo nakikita sa labas ang roof structure mismo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung ayaw mong masayang ang pera mo sa maling palit ng bubong, i-click mo na ang subscribe button at panoorin mo to hanggang dulo. Maraming homeowners ang diretso agad sa pagbili ng bagong yero kapag may tagas. Pero isipin mo to, kahit gaano pa kaganda o kamahal yung bagong yero mo, kung bulok o mahina naman ang pinagpapatungan nito, anong mangyayari? Babagsak pa rin o mas malala, tutulo pa rin. Sayang ang libo-libong ginastos mo. Kaya bago ka pa man pumili ng kulay ng yero, ito ang checklist na dapat mong unahin. Una sa listahan, i-inspect ang mga trusses. Ito yung pinaka-main frame o kalansay ng bubong mo. Kung gawa sa bakal, tingnan mo kung may kalawang na ba. Kung kahoy naman, may mga parte bang nabubulok na o inaanay. Subukan mong silipin kung may mga baluktot, bitak, o anumang signs of weakness. Tandaan, ang trusses ang pangunahing nagdadala ng bigat ng buong bubong. Kung mahina na to, kahit anong ganda ng yero mo, delikado pa rin ang bahay mo. Pangalawa, i-check natin ang mga purlins. Ito yung mga pahalang na suporta kung saan direktang nakakabit ang yero. Ano ang dapat mong tingnan dito? Una, sapat ba ang kapal at tama ba ang pagitan o spacing nila? Kung masyadong malayo ang agwat, maaaring lumundo ang yero mo kapag umuulan ng malakas. Pangalawa, tingnan mo ang mga tornilyo o bolts. Maluwag na ba? Kinakalawang? Madalas dito nagsisimula ang maliliit na butas at leaks. Kahit bago ang yero, kung lusang pagkakabit, papasukin pa rin yan ng tubig. Pangatlo, silipin natin ang rafters at ang mga dugtungan o connections. Ang rafters ang mga pahilis na structural members na sumusuporta sa mga purlins. Kung kahoy ang rafters mo, i-check mo ulit for signs of anay o pagkabulok, lalo na sa mga dulo kung saan ito nakakabit sa pader. Kung bakal naman, ang pinaka-critical na parte ay ang mga joints o welded na dugtungan. May corrosion na ba? May mga bitak na ba sa weld? Diyan madalas nagsisimulang humina ang buong istruktura. Pang-apat, at isa sa pinaka-importante pero madalas nakakalimutan, ang slope o the least dis at alignment ng bubong mo. Tama ba ang pagkahilig ng bubong mo para mabilis na dumaloy ang tubig ulan papunta sa alulod? Kung masyadong flat, maiipon ang tubig na pwedeng magdulot ng leaks at magdagdag ng bigat sa bubong mo. Tingnan mo rin kung may mga parte ba na lumubog o hindi na pantay. Ang uneven surface ay sign na may problema sa ilalim. At panghuli, bago ka magkabit ng bagong yero, siguraduhin mo na ang mga fasteners at flashing ay bago at compatible din. Ang fasteners, ito yung mga tornilyo o pako. Huwag na huwag mong i-reuse ang mga luma. Malamang kalawangin na yan at may sira na ang rubber washer. Ang flashing naman, ito yung mga metal strips na nilalagay sa mga kanto, gilid at dugtungan para masil ang mga posibleng pasukan ng tubig. Kung luma na yan, palitan mo na rin kasabay ng bagong bubong mo. So, ano ang bottom line? Ang bubong ay hindi lang basta yero. Ito ay isang buong sistema na kailangang magkakatugma at pare-parehong matibay. Mula sa trusses, purlins, rafters, hanggang sa mga tornilyo, lahat yan mahalaga. Siguraduhin mo munang matibay ang pundasyon bago ka magpatong ng bago para sulit ang bawat piso na gagastusin mo at magkaroon ka ng peace of mind sa tuwing bumubuhos ang ulan. Sana marami kayong natutunan ngayon. Sa susunod nating video, isang bagay na sobrang importante pero bihira lang pag-usapan, ang roof underlayment. Bakit ito ang tinatawag na second layer of protection ng bubong mo? Aalamin natin yan, kaya huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating tips. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.